Natin ang reaction opinion ngayon itong post ni Attorney Rowena Guanzon tungkol ito sa Senate presidency. May nakikita siya sa kanyang bulang kristal, kanyang prediksyon na tila baga ang Senate president ngayon ay mapapalitan. Sabi niya, watch out! So sino ang papalit? Ang kanyang manok, sabi niya, Alan Peter Cayetano will be the most intelligent leader of the Senate President. Watch out. Oh, bakit? Bakit si Alan Peter Cayetano ang kanyang napupusuan? Okay. Ito. Rason niya, Alan Peter Cayetano became the city councilor of Taguig. So nagsimula siya sa baba. And then became the highest leader of the city council. Naging vice mayor sa Taguig. Later on, became congressman of Taguig. Became the highest leader of the House of Representatives, House Speaker. And then, current senator. Okay, may narinig akong kanyang speech sa Senado ngayon, bago lang. Sabi niya, nung inoferan siya na maging Senate President, kailan ba yun? Panahon ba ni Tatay? Hindi ko na. Basta na-offeran siya na maging Senate President. Kaya lang, hindi niya tinanggap. Baka itong current, yung latest na shake-up, itong pinalitan si Chis Escudero, siya ang inofferan na maging papalit kay Escudero. Kaya lang sabi niya, hindi ko maatim na saksakin sa likod si Senator Escudero. Kaya hindi niya tinanggap yung offer na maging Senate President kapalit ni Escudero. So, sabi ko, wow, may loyalty itong tao na ito. So, ngayon, medyo mayroong disgruntlement pagre-reklamo ang ibang senador sa nangyayari sa Senate leadership. Dalawa na ang nagsalita. Senator J.B. Ejercito, sabi niya, muntik na akong umalis sa mayorya, sa majority. Dahil iba naman ang takbo ng Senate leadership ngayon. Sinisira na ang mga senador. Kasi nga naman, yung si Senator Lacson, very sweeping yung kanyang statement na halos lahat daw ng senador nagkaroon ng budget insertion noong 2025. Kaya maraming umalma. Bakit nyo sinusunog ang Senado? Bakit nyo sinisira ang kapwa nyo senador? Yun. Isang pag-aalma yun. And then, Senator Zubiri, yun ang malaking dagok sa grupo nila, itong mayorya. Dahil nagsalita na si Senator Zubiri na hindi na siya maligaya sa Senate leadership. Eh, siya, kasama siya sa Senate leadership. Majority floor leader siya eh. So, kanino siya hindi maligaya? Ibig sabihin, Senate President at Senate Pro Tempore, hindi siya maligaya. Iba na. Nagbubulag-bulagan na sa katotohanan. Ito ba yung... Ito speculation ko lang ito opinion ko lang ito. Ito ba, bakit hindi na maligaya si Senator Zubiri? Yung tinawag niyang Senado na bulag, pipi at bingi. Ito na ba yung Blue Ribbon Committee hearing na parang may pinagtatakpan? Mula nung lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa at nabanggit na ang pangalan ni Romualdez, eh parang, according to Senator Amy, wala na daw susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Pati si Congressman Toby Chanco nagtaka na rin. Bakit panahon ni Senator Marcolita Chairman, halos weekly ang hearing. Panahon ni Lacson, ganon din. Madalas, meron bang twice a week. Nabantayan ko rin yan. Sabi ko, it's okay to Kailang mula nung lumabas si Gutesa, ayun na. Biglang na-stop naman, wala na. Wala nang scheduled hearing. So, ito na ba yung si Senator Amy Marcos has left the group. Yung group chat ng mga 24 senators, umalis siya doon. Hindi niya na kursunada ang nangyayari. So, ano sa tingin nyo? Magkakaroon ba ng rigodon ulit sa rigodon ulit sa Senado? Let us see. Sa tingin ko madaling magkaroon ng rigodon. Kasi nga, napakaliit yung diferensya ng majority and minority. Ito ata ang
correct me if I'm wrong, sa history ng Philippine Senate, ngayon lang nagkaroon ng siyam na minority bloc. Napakadami. So, paliwanag ni Atty. Guanzon, napakadaling magkumbinse. Sino yung kumbinsihin? Number one, Pia Cayetano. Example, kung ang itotos up nilang mag-Senate President si Alan Peter Cayetano, madaling kumbinsihin si Senator Pia dahil kapatid niya. Kailangan lang nila ng 4 para mag-13. Pia Cayetano. Subiri, nagsasalita na. Ayaw ng, si JB Ejercito. Ayan, nagsalita na rin. Ayaw niya na didisgruntle na. So, isa na lang. Saan kukuha? Lito Lapid, madaling makumbinsi yan. Kung saan yung majority, idagdag mo pa yung 2 bilyan. So, yun po. Tingnan natin anong susunod na kabanata. Ito, pag-usapan natin, pinag-iinitan nung Diversion Brothers, di umano. Di umano. Yung maleta. Mainit sila dun sa maleta. parang masama ang loob, hindi sila nakatanggap ng basura. Ang tawag nila dun si basura Pero yun yung maleta ng puno ng pera. Pag-usapan natin. Si Gutesa, di ba, tumestigo. So ang una nakita nila, notaryo. Pero lately, mukhang pati brand yata ng maleta. Kino-question. Kino-question na. Ang gago na itong Diversion Brothers na to, no? Si Gutesa, ang itinurong magnanakaw, si Tambi tsaka si Saldi. Ang gustong imbestigahan nitong Diversion Brothers na si Tito Soto tsaka si Lacson, si Gutesa, si Marcoleta, si Chis Escudero, etc. etc. Abay ngayon, yung maleta naman, ibang klase, no? Dahil sabi ng isang... So hindi sila interesado talaga na mapagsino kung sino talagang mastermind. Lahat yan yung sinasabi ko dati pa. From the get-go, sabi ko, amoy na amoy ko itong mga ito. Tayo, nang gagalaiti tayo, gusto nating maparusahan, hindi yung mga bubwit, kundi yung mastermind. Etong mga to, hindi talaga sila interesado sa mastermind. Actually, to the contrary, iniiwas nila doon pa sa mastermind. gagawin para lahat, kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sabagay. So madi-discourage lahat ang mga tao nalilitaw sapagkat ganun ang kanilang gagawin. Ito nga sinasabi ko. Halimbawa, ako ay isa ako doon sa mga kontraktor. At alam ko ang talagang mastermind ng nakawan dyan ay hinahatiran ko ng pera ay siya. Halimbawa si Tambi. Tapos idadalhin sa Malacanang kay Bongbong Marcos. Magsasalita pa ba ako? Hindi na. Kasi instead na etong Senate, etong Blue Ribbon, imbestigahan yung ituturo kong si Tambi tsaka si Bongbong, ang iimbestigahan ako. May ano ito? Para akong nagbitay. Para akong nag-suicide, di ba? Dapat nga, para maayos natin yung problema, hindi ko sinasabi na yung nagnakaw na kontraktor ay hindi maparusahan. Kung may kasalanan sila, parusahan. Pero pakinggan muna natin sila para dalhin tayo doon sa mastermind. Hindi Ang sinisilip natin yung mga bubuhit. Diba? At nung pwedeng ilabas. So, masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na malaman ang totoo? Hindi. Ang pinagmulan ng lahat ng ito, sino ang may kasalanan nito, sino ang promotor nito, sino ang author ng lahat ng ito, interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay makaligtas sila. pigilan magsalita. Makaligtas sila. At ngayon nga ay nililin lang nila yung mamamayan, ibinabaling sa iba't ibang mga pamamaraan, di ba? Dinadaya para lamang mapagtakpan. Kaya kasi ganito, may mga nagsasabi, Coach Oli, normal yun. Kasi di ba, tingnan mo, pagdating sa korte, di ba, titingnan mo rin yung mga nagsasabi ng mga testigo at ano bang ginagawa ng kabilang abogado? Dinidiscredit, di ba? Para malaman kung yung testigo ay credible. Di ba? Sa husgado po yun. Ito po kasi Blue Ribbon Committee. Itong mga senador na to, si Lacson ay para siyang, kumbagat ikukumpara mo sa hukuman, para siyang judge. Ang nangyayari dito, itong si Tito Soto at saka si Lacson, kung ikukumpara mo, parang nagiging abogado ni Tambi. Nagigets?
dapat as a judge, kunin mo yung sinasabi nito, imbestigahan mo ito, paharapin mo ito, kasi ito yung sinabi nung paano mo sasagutin yan, pasagutin mo yung sinabi noong witness. Hindi yung ikaw ang gigiba doon sa credibility nung testigo. Abogado ko ng kabilang. Ang tanong, kliyente mo ba Black Pinky? Tuta? Ito si Tambi? Gano'n na nangyayari rito eh. Tayo hindi naman abogado pero simple lang naman to. Ang gumigiba doon sa hindi naman yung judge. And at the same time, hindi kayo korte. Ha? Ba't ko sino dapat tinatanggap nyo lang. Sino pang magiging resource person? Kung yung tao, sabi nga, sa lahat ng mga humarap doon, si Gutesa ang walang kasalanan. Wala namang nakurap yan eh. So, halimbawa, yung mga walang kasalanan, magsisilabasan pa yan? Hindi na. Idadamay nyo eh. Sino gusto pa mag-resource person? Silang ididiin. Di kasama pa sila dito sa circus na to. Bihira naman kayo. Pahirap na nga yung magnanakaw. Pinahihirapan nyo pa. Paano tayo maaayos nito? Kaya ako minsan di ko maintindihan yung ibang vloggers eh. Dapat kahit ano man ang kulay mo, pula ka, asul ka, dilaw ka, dapat hindi natin pinipigil papunta roon sa mastermind. Kanilang mga gagawan. Marami pa eh. Ito next po, tingnan natin. Okay, ito gusto kong obserbahan ninyo yung sagot ni Tutasen ha. Obserbahan nyo. Kasi tinatanong siya patungkol doon kay Tambi. Importante bang mapaharap si Tambi sa Senado, sa Blue Ribbon? Obserbahan nyo kung paano sumagot si Tuta. Former Speaker Martin Romualdez actually show up at the Senate Blue Ribbon Committee hearings. He's only been mentioned once. Once lang daw na-mention si Tambi. Hindi. Yung pinalitan mo nga nag-play pa Si Chis Escudero, di ba? Pinalitan mo as Senate President, sinabi niya rin ng mastermind, ito, si Tambi. The name that cannot be mentioned, anong once lang? Sinungaling ka talagang sinungaling ka talagang kabisote. Kabisote ba yung tawag sa kanila noon? Kabituloy. Di ba? May tawag sila doon sa kanilang And so I will not have a fairly good judgment of how important that would be. Orly Gutesa. Yeah, Would that be correct, sir? the Gutesa affidavit that is being questioned. Oo. Kita mo, natatawa siya. Oo. So hindi niya makita ang importance na paitawag si Tambi kasi isang beses lang daw nasabi ni Gutesa. At may problema pa yung notaryo. Yung affidavit tapos tabi-tawa. Kikita mo? Kita niyo yung istorya? Di ba? Abogado dating kay Tambi. Ba't hindi mo patawag as a resource person? Kung wala siyang kasalanan, di wala. Pero hindi, doon pa lang. Kinakat na di ba? Itong mga to, hindi ko talaga... Pero antayin natin. Meron daw, di umanong magaganap. So, relax din. Kasi, balita ko marami na rin nagagalit. Hindi na lang sila, siyempre, gigipitin di ba? Anyway, baka ano pa masabi ko? Kalma lang, meron na tayong nadidinig. Meron na tayong nadidinig na galawan. Next week, next week, maano natin yan. Ito po, next. Ay, idagdag ko lang itong, yung patungkol dun sa maleta, na kina-question nitong dalawang Diversion Brothers. Kasi masyado raw mahal yung maleta. Diba? Pag ganun kadami, iba yung maleta pa lang, iaabot na daw di umano ng milyon. Basta, I don't remember the exact figure kung magkano yung maleta na yun. No? So, sa dami nun, talagang malaki. Maleta pa lang. Ang Renoma ata ang pangalan nung So, mamahalin. Hindi ko lang maalala eksaktong pangalan at presyo. Kayo nang in-issue.
Teka muna, lalagyan mo ng bilyon eh. Ano ba naman? Kukwestiyonin nyo yung presyo ng maleta. Para mo sinabi, ay,